So ito mga kababayan, pag-usapan din po natin itong isa sa mga balita na nakita po natin na kung saan gumawa ng isang ingay itong si Sara Duterte sa kabila ng mga confidential funds na pinaghahanap sa kanya ng mamamayang Pilipino. At ang isa po sa mga ingay na ginawa po niya, na saglip na sagutin niya yung mga katanungan ng taong bayan about kung saan napunta ang 612.5 million na confidential funds na hinahanap po sa kanya. Saglip na sagutin po niya yan, gumawa po siya ng isang ingay sa isang interview na kung saan meron po siyang in-expose about po dun sa budget scandal, pondo ng DepEd, na kung saan pinunteriya daw ng mga kongresista yung kickback mga kababayan ayon daw po dito kaya Sara Duterte. So ngayon kung babasahin po natin etong nakita po nating balita galing po sa Politico, sabi po dito mga kababayan, eto daw. Yan. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na may ilang mambabatas na humingi ng kickback mula sa 5 bilyong budget na kanyang iminungkahe para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan habang nagsisilbing Department of Education DepEd Secretary. Sa isang recorded interview, inilabas ng Office of the Vice President nitong Martes, nagpahayag ng pagtataka si Duterte sa kahilingan para sa isang bahagi ng budget. Ipinaliwanag ni Duterte na nang magtanong ang mga mambabatas tungkol sa kanilang kickback sa budget, mariin niyan tinanggihan ang idea at idiniin na ang pagpapahintulot sa mga ganitong gawain ay makakahadlang sa pagsisikap ng DepEd na tugunan ang kakulangan sa silid-aralan sa bansa. Binigyan din niya ang pagpapanatili ng integridad ng budget ay mahalaga sa kakayahan ng departamento na magampanan ng epektibo ang mandato nito. Pero kung iisipin po natin mabuti mga kababayan, sa dami na naging pera ng Department of Education, yung target po ni Sara Duterte ng mga accomplishment ay hindi po niya na-meet mga kababayan. Saglip, talagang kulang-kulang at napakalaki ng sablay ng kanya mga proyekto sa Department of Education. Hindi nga po niya nagampanan ng maayos ang pagiging sekretarya po niya dyan po sa DepEd, dahil kung titingnan po natin, puro pera ng taong bayan yung focus ng ating Vice President, hindi po yung pagpapatayo at pagpapaganda ng mga silid-aralan dyan po sa Department of Education na sana ay mapapakinabangan ng ating mga kababayang Pilipinong kabataan na mga estudyante. Ang pinukusan lang kasi ng ating Vice Presidente kung paano gagastusin yung pera ng mamamayang Pilipino para sa pangsarili po nila mga interes. So sabi pa dito, bilang resulta ng interaksyon na ito, sinabi ni Duterte na direktang hiniling niya kay Speaker Martin Romualdez na huwag bawasan ang budget sa pagpapatayo ng silid-aralan. Ang advokasya na ito ay humantong sa malaking pagtaas sa inilaan na pondo para sa proyekto mula 5 billion sa 2024 National Expenditure Program hanggang 15 billion sa pinal na inaprobahang budget. Gayunpaman, ipinunto ni Duterte na habang lumaki ang budget, 5 billion lamang nito ang nasa ilalim ng kontrol ng DepEd. Ang natitirang 10 billion ay pinamahalaan ni House Speaker Appropriation Committee Chair Representative Elizaldico at Speaker Romualdez. Ayon kay Duterte, kitang-kita ang pagbabagong ito sa kontrol sa mga pinal na dokumento ng budget kontra sa paunang alokasyon sa expenditure program. Ang karanasang ito, ani ni Duterte, ay nagpatibay sa kanyang desisyon na huwag isailalim ang Office of the Vice President OVP sa mga budget hearing. Nadama niya ang kontrol sa budget ay nakasalalay lamang kina Ko at Romualdez na naimpluwensyahan sa kanyang desisyon na magbitiw sa kanyang tungkulin bilang kalihim ng education. Binigyan din ni Duterte na ang pagdalo sa mga budget hearing ay magiging walang saysay dahil dalawang individual lamang ang nagtakda ng paglalaan ng pondo. Ang paniniwalang ito ay nakadagdag sa kanyang desisyong umalis sa DepEd at sa kanyang kasalukuyang pamamahala sa budget ng OVP. So ngayon kung titingnan ninyo mga kababayan, eto mga in-expose ni Sara Duterte na ito
ito mga sinasabi niya na kickback daw ng mga kongresista doon daw po sa kanyang budget mga kababayan, doon sa kanya kasing pamumuno bilang sekretary ng DepEd, naghahanap na lamang po siya ng masisisi para nang sa ganon, hindi po siya ang mapag-initan dahil sa mga palpak po niyang desisyon at palpak po niyang pamumuno dyan po sa DepEd. Dahil maliwanag naman po mga kababayan sa sikat ng araw na yung pera ng taong bayan ay hindi po nagamit ng tama ng ating Vice Presidente at hindi niya napamunuan ng tama dahil hindi niya maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng taong bayan. At ito mga ibinubunyag po niya na ito mga sinasabi niyang kickback ni Romualdez at Saldico, para sa akin wala po yung katotohanan dahil kung iisipin po natin, si Sara Duterte gumagawa na lamang ng ingay para pagtakpan yung kanya mga nagawang kasalanan sa hindi niya pag-iingat ng pera at pondo ng sambayan ng Pilipino. Ito nga yung pinakamasakit dito ninakaw nila ang pera ng taong bayan at hindi nila maipaliwanag kung saan po nila dinala. At ngayon ay maghahanap po sila ng mga tao na masisisi po nila. So kayo, kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa mga eksena na ginagawa ni Sara Duterte para pagtakpan yung kanya mga pananagutan at dapat sagutin sa taong bayan. So comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.